Flood control projects around the world, lessons for the Philippines. Isang malakas na ulan lang. Ilang oras pa lang, pero libo-libong pamilya na agad ang apektado. Baha sa kalsada, sirang bahay, at minsan pati buhay ang nawawala. Sa Pilipinas, parang normal na ang baha, pero dapat ba talaga nating tanggapin ito bilang bahagi ng ating buhay? Bilyon-bilyong piso na ang inilaan ng gobyerno para sa flood control projects. Pero tanong ng karamihan, bakit ganito pa rin? Bakit sa kabila ng napakaraming proyekto, bawat bagyo ay para bang wala tayong depensa? Maraming daliri ang nakaturo sa isang salitang matagal ng issue, corruption. Mga proyektong dapat nakapagliligtas sa atin, nauwi sa mga hindi tapos na infrastruktura. Substandard na materyales, at ghost projects na parang multo, may budget pero wala namang nakikita ang taong bayan, nakakalungkot isipin. Pera ng bayan, pawis at dugo ng mga Pilipino. Pero saan napupunta? Naalala nyo ba yung Ondoy? Yung Ulysses? At yung mga baha sa bawat habag at season? Ilang beses na nating nakita ang parehong eksena, mga pamilyang nasa bubungan, naghihintay ng saklolo, habang ang tubig ay patuloy na tumataas. Ang sakit isipin, kasi hindi lang ito natural disaster. Hindi lang ito dahil malakas ang ulan. Ito ay kombinasyon ng kapabayaan, maling plano, at minsan, pagnanakaw. Pero teka, ibig bang sabihin, wala na tayong pag-asa? Hindi. Kasi kung ibang bansa kinaya nila, bakit tayo hindi? Isa. Netherlands, the masters of flood control. Alam nyo ba, halos kalahati ng Netherlands ay below sea level. Ibig sabihin, anytime pwede silang lamunin ng dagat. Pero bakit hindi sila lumulubog? Dahil meron silang tinatawag na Delta Works, isang napakalaking system ng dams, storm surge barriers, at canals na tinaguriang isa sa 7 wonders of the modern world. Hindi lang ito proyekto ng gobyerno, ito ay resulta ng mahabang planong nakatuon sa kaligtasan ng kanilang mamamayan. Discipline, transparency, commitment. 2. Japan, underground temple. Samantala, sa Japan, dahil madalas silang tamaan ng typhoon at heavy rains, gumawa sila ng kakaibang proyekto, ang Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel o tinatawag ding Underground Flood Temple. Isipin mo isang underground cathedral na sobrang laki, na may giant pumps at tunnels para kontrolin ang baha. At dahil dito, kahit malakas ang ulan, hindi basta-basta nagkakaroon ng flash floods sa Tokyo. 3. Singapore Marina Barrage. Singapore naman, maliit lang na bansa, pero world-class ang solusyon. Gumawa sila ng Marina Barrage, isang dam na hindi lang flood control, kundi nag-serve din bilang water reservoir at tourist spot. Isang project, 3 benepisyo, walang sayang, walang nakaw. 4. United States, New Orleans, post-Katrina. Naalala nyo ang Hurricane Katrina? Libo-libo ang namatay. Natuto ang IFIA mula roon. Ngayon, ang Hurricane and Storm Damage Risk Reduction System sa New Orleans ay isa sa pinaka-advanced flood control projects sa mundo, combination ng levees, flood walls, at pumping stations. 5. China, Sponge Cities. Sa China, they're building what they call sponge cities. Imbes na puro semento, gumagawa sila ng parks, wetlands, and permeable pavements na sumisipsip ng tubig ulan. Natural solution para hindi agad bumaha. Kung ikukumpara, ibang-iba. Sa kanila, bawat piso ay kita sa proyekto. Sa atin, madalas ang tanong, may proyekto nga ba talaga? Ano ang natutunan natin dito? 3 bagay. Long-term planning. Hindi pwedeng 5 years lang, kailangan pang dekada ang plano. Transparency at accountability, hindi pwedeng matabunan ng corruption. Disiplina at malasakit. Kasi kahit gaano kaganda ang flood control project, kung basura pa rin ang tinatapon sa estero, babaha pa rin. Mga kababayan, ang laban kontra baha ay hindi lang laban ng gobyerno. Laban din natin. Kung sila sa Netherlands, Japan, at Singapore ay nakahanap ng paraan, kaya din natin, hindi tayo kulang sa talino. Hindi tayo kulang sa resources. Ang kulang minsan ay malasakit at pagkakaisa, pero imagine ninyo, isang Pilipinas na hindi natatakot sa ulan. Isang bayan na handa at ligtas. At isang gobyernong inuuna ang tao bago ang bulsa. Possible iyon. Kung magsisimula tayo sa pagbabago mula sa transparency, sa pagpili ng tama, at sa pagiging disiplinado,
Kung naniniwala kang kaya nating maging mas handa laban sa baha, suportahan mo ang ganitong mga kwento. Don't forget to like this video, subscribe, at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga susunod na videos na puno ng aral at inspirasyon. At kung may flood control project sa lugar ninyo, o idea kung paano pa natin mapapaganda ang ating bansa, i-comment mo sa baba. Baka ang suggestion mo, iyon pala ang solusyong hinihintay ng lahat. Peace.